Yes, welcome to our final day, day 5. And then today we're going to be talking about the Facebook Ads Calculator, no? Kailangan po na kahit na mahina po tayo sa math, marunong po tayong mag-mekos-mekos nung ating ad spend versus doon sa ating revenue na pumapasok. Kasi otherwise, kung hindi nyo alam kung paano i-calculate yung inyong total ad spend versus dun sa inyong revenue, mas madali naman binibigay ni Facebook yung ROAS na tinatawag, yung return on ad spend. Kaso, for most people, they don't know how to calculate their ideal cost per lead and ideal cost per purchase. And ang tanong dito ni Ma'am Nika Custodio, kapag buba 2 days pa lang po ang tinetest tapos walang sales skill na agad, excuse me, maglalabas ako next week ng you'll be receiving an email coming from me about the step by step in a PDF format. Okay, para at least meron kayong anong tawag dito? Meron kayong framework na susundan. Okay? So, ang tanong mo, Ma'am Nika, is kung ilan days. Ang minimum tolerance ko is at least 3 days. Maximum tolerance ko is at least 5 to 7 days. Minimum tolerance meaning kapag first day pa lang may pumasok na leads at may pumasok na sales, it's a good sign. Pero the only thing na magiging identifier mo para mag-proceed ka sa second day at saka third day, dapat ang click-through rate mo is at least 1% or 1 to 2% and above. Okay, yun yung consideration mo para i-proceed mo siya sa day 2 and 3. Okay? Now, ano yung consideration mo para ma-proceed mo siya sa day 5 to 7? Dapat meron siyang kahit paano pumapasok na leads or sales. Kung hindi man siya tuloy-tuloy everyday, may mga days talaga dyan na magiging zero ka. Parang day 1 may pumasok, day 2 wala, day 3 meron ulit, day 4 wala, day 5 meron ulit. So nagpa-fluctuate siya, okay lang yon. For as long as na may data na pumapasok. And then titingnan mo kung magkano yung binabayaran mo na cost per lead or cost per purchase. Okay? And then ngayon natin malalaman kung magkano ba dapat yung willing kang ibayad sa Facebook auction per action. Meaning ng per action, ibig sabihin per lead or per cost per purchase. Okay, yun yung pag-aaralan natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon. 25 minutes na wala pa rin po ba? Naririnig po ba ako, guys? Naririnig ako. Yes, okay. Si Angelica, coach, dito talaga ako maka-access sa course ng 5-day FB ads. Need ulit ng payment. Ma'am Angelica, sundan nyo lang po yung video na sinend ko po doon sa... Anong pangalan mo sa ano, Ma'am Angelica? Sa Facebook. Para itatag kita doon sa mismong tutorial kung paano mo i-navigate. Send mo sa akin dito kung pwede ka mag-send ng screenshot para itatag kita. Kung hindi naman, I'll be sending you over the step-by-step guide. No? Naka-step-by-step na ito. Okay, I'll be sending you this Angelica May. Ito po, panoorin nyo po ito. Tapos, gamitin nyo po yung 5DC10 and Junior B10. Kung gumagamit kayo ng Yahoo, might as well i-message mo ako sa Telegram or i-message mo ako dun sa GC ng ating yung general group chat ng 5-day challenge na sabihin mo hindi ka maka-access. Okay, usually nangyayari to pag Yahoo ang gamit mo. Okay, pag Gmail kasi madali lang sign up via Gmail Pag Yahoo, yun yung nagiging problema. Okay? So, sino si Mo Flora? Flora Mayflor Abadiano. Teka lang, check natin Anong pangalan mga ulit? Mayflor Abadiano. Teka lang.
Mayflower Abadiano. Hindi ka lumalabas dito sa ano? Sa kasali ka na ba sa group? Kung hindi ka pa kasali sa group, eto po. Sali ka dito sa group. Eto. Sali ka dito sa group at i-add po kita. Okay? All right. So, moving forward, pasok ka lang sa group and kung nandito ka na, itatag kita dun sa click mo lang yung group, Ma'am Flora. Okay, or message mo lang si Joey sa ano, sa general GC natin. Oh, ayan naman pala ito. 498. Click mo lang yung view na button. Click mo yung view na button, Ma'am Angelica. Ayan. Kung wala ka pa sa group, message andyan yung link sa ano, sa chat box. Okay? Let's go. Para hindi tayo magtagal. Kung hindi, message mo kami sa page. Okay? Message mo kami sa page para mabigyan po kayo ng instructions. Ito na pala. Si Mayflower Abadiano. Teka lang. I-tag kita ngayon. Mayflower. Hindi ka lumalabas dito. Sige. Balikan kita, Ma'am Flora. Teka. Wait lang guys para ano, dire-diretso tayo. Eto, Ma'am Flora. Ayan. So, panoorin niyo po yan para ma-access niyo po yung courses. All right. Let me straight go ahead sa ating lesson for today and wala na tayong paligoy-ligoy pa. Diretso na tayo. Okidok. Let me share my screen. And here. Okay? So, ito yung pag-aaralan natin for tonight. And I want you guys to take a look at this. Okay, yung green, yung CPM, click-through rate, CVR, tsaka AOV. Di ba pinag-aralan natin yung cost per 1,000 impressions? Yan yung unang chine-charge po sa inyo ni Facebook. Yun yung po yung CPM. Okay, and then yung click-through rate, yun po yung yung meron po kasing click-through rate all at saka merong click-through rate lang. Yung link click-through rate, ito po yung susundin po ninyo, hindi po yung all. Yung all, okay din naman yun. It tells you something about your, anong tawag dito? Tatabi ko dito para makita nyo. Asa na yan? Ito. Magkatabi yung CTR, tapos CTR all. Ang titingnan nyo ito, yung link click-through rate. Kasi yun po yung, kapag especially meron po kayong landing page or website, etong column na to ang titingnan po ninyo. Okay? So now, pagdating po dito sa Facebook Ads Calculator, ang average na CPM po kasi dito sa Pilipinas is between 200 pesos to 250 pesos kapag nagde-test pa lang po kayo ng inyong campaigns. Okay? Now, sa 250 pesos po is kapag kinalculate po nyo yung per 1,000 impressions, most likely po kapag meron kayong ad spend na 5,000, total ad spend, let's say for example, sabihin natin February 1 to February 29 or 28, 5,000 yung nilabas nyo, most likely ang number of impressions po na ma-generate nyo is around 20,000. Okay. Sa 20,000 na impressions, let's say for example na ang ad quality po ninyo is between 1 to 2%, meaning yung click-through rate po ninyo, ibig sabihin may nag-click po dun sa ads po ninyo. Okay, ang ideal po is at least 1 to 2%. Okay, kung mas mataas sa 2%, mas maganda po. Okay? But hindi po nagtatapos doon kasi pwedeng mataas yung click-through rate mo, walang nagko-convert, ibig sabihin nun, may problema ka sa landing page mo. Okay? So,
kung meron kang click-through rate na 1%, most likely, ang iyong link clicks is around 200 link clicks. Di ba napag-aralan natin kahapon na itong link clicks yung nag-click doon sa link mo. So magre-record po dito and then bibigyan po kayo ni Facebook ng percentage kung ilan yung percentage ng number of impressions nakakita ng ads mo and then versus doon sa ilan yung nag-click, okay, at ilan yung percentage nun. So, ang mangyayari po noon, kung mayroon kayong 1% na click-through rate, makakapag-generate kayo ng most likely mga 200 clicks. And then, kung ang conversion rate po ng website po ninyo is about 1%, dalawang sales po ang ma-generate po ninyo doon. Kung halimbawa 1% ang conversion rate ninyo. Now, ibababa mo yan dito, yung number of sales. Tapos, yung AOV po ninyo is kukumpitin po ninyo kung magkano yung average order value po nung binibenta nyong products or services. Kung commission-based naman po kayo, magkano po yung average commission na nakukuha nyo per sale or per benta na nakukuha ninyo. Kung nasa e-com naman po kayo, magkano po yung average order value ng bawat products po ninyo. Let's say for example, meron kang 5 products na nagkakahalaga ng 350, 650 kunyari, tapos 950, tapos yung isa naman 1,300. Kukumputin nyo po ito, okay? Tapos, i-divide nyo po yung kung magkano yung total na peso value divided by kung ilan yung products po ninyo. Halimbawa, 4 na products to. 3,250 divided by 4, yan po yung average order value po ninyo. So, yun po yung ilalagay po nyo dito sa AOV. So, bigyan tayo ng isang example. Okay? Hanap ako dito ng example natin. Sinong gustong magpa-example ng kanilang industry? Taas ang kamay at kaliwang paa. Sino po ang gusto magpa-example? Yun, nauna kong nakita si Tay. Sige, Miss Tay. Tay, I'm Jenny, naglolo ka lang ako. Joke lang. Sige, ano pong industry? Pwede kang mag-unmute. Hindi ko alam kung Tay is lalaki o babae. But sige, ask to unmute. And sige, go ahead. Real estate, sir. Real estate, okay. So sa real estate na ano, sige, type natin dito Real estate. Okay. Sa real estate po is, let's say for example, teka muna, bawat unit po na mabenta nyo, nasa magkano ang average na commission po ninyo? Sabihin nyo na 3%, sir. Nung total unit price. Yes po. Okay, nasa magkano ang average ng total unit price? Let's say 5 million, sir. Okay, 5 million times 3%. 3%. So, let's say 150K. Tama ba yung toss ko? Tama ba yung computation ko? Yes, sir. Okay, yun po yung commission po ninyo. Yun po yung ilalagay po nyo dito. 1,500. Ay, sorry. Ayan, 1,000. 150. 1, 2, 3. Ayan, 150,000 ang average order value or commission na makukuha nyo doon sa property na binibenta nyo po. Ngayon, assuming po, Ma'am Tay, na naglabas ka ng 10,000 sa loob ng February 1 to February 29. Yan yung inubos mo na total ad spend for this month. Okay. Let's assume na meron kang website. Okay? So sa website na yon, kung ang click-through, ang CPM mo, ang cost per 1,000 impressions mo is 250 pesos, ganun pa rin, 40,000 ang kanina kasi 20,000 dahil 5,000 lang yung total ad budget natin, di ba? So, tataas yung total impressions mo. Okay? Based po dun sa CPM na 250 pesos on the average. Ngayon, kung maganda yung ads mo at nakakapag-generate ka ng click-through rate na at least 1%, makakapag-generate ka ng at least 400 na link clicks papunta dun sa landing page mo or dun sa website mo. Okay? Now, dun sa 400 na yon, kung yung landing page mo ay may conversion rate na at least 1% din, malamang sa malamang, okay, ang makukuha mong sales doon is 4.
Okay? So, 4 yung makukuha mong sales, ibabagsak mo yun dito, and then magkakaroon ka ng total commission na 600,000. Ngayon, ang total return on ad spend mo is 60x. Ibig sabihin, 60 times 60 times bumalik sa iyo yung 10,000 mo. Okay? Tama ba? 6 times. Sorry. 60. Yes, sir. Tama po. 60 times po bumalik sa iyo yung budget mo na 10,000 pesos. Now, imaginein mo, kahit na ang conversion rate mo ay isa na lang. Okay? Big sabihin, hindi ko nagagalawin to. Pagpalagay na lang natin isa, ilalagay ko dyan na isa, tapos isa dito. Okay? Positive pa rin yung ROAS mo. Okay? Kasi, naglabas ka ng 10,000, kumita ka, may na-close kang kahit isa, positive ka pa. 15x yung 15 beses bumalik sa iyo yung 10,000 mo. Tama? Now, Yes, sir. okay. Sabihin natin na wala kang ginagamit na website ngayon, nagme-messaging campaign ka, tama? So ngayon, let's assume na 250 pa rin yung cost per message. Ngayon, hindi na magiging accurate yung number of link clicks na to kasi para to sa website. Okay, yung merong landing page. Ngayon, let's assume na merong pumasok na 150 na messages. Okay? 150 na messages sa page mo. Ngayon, ang magiging cost per lead mo doon is about 10,000 divided by 150 messages. So, ang cost per lead mo is around 66 pesos 0.66 cents. Okay? Now, ibig sabihin, let's assume lang na nakabenta ka ng isa nga. Okay? Ibig sabihin nun, for every 10,000 na nilalabas mo, kung makakabenta ka ng isa sa 150 messages na yon, okay? Ibig sabihin nun, ang ideal cost per lead mo is 66.67 pesos. Anything beyond or anything na mas mahal sa 66 pesos, mahal na yon para sa'yo. Ibig sabihin, itatanong mo sa sarili mo, how much are you willing to spend to acquire a lead? Okay, dito sa CPL na to, yung cost per lead mo. Okay? Now, pagdating naman dito sa revenue, how much are you willing to spend to acquire a new customer? Ito po yung amount na in-spend mo na 10,000 pesos para makapag-acquire ka ng isang customer. Now, ibig sabihin pala, kung gusto ko magkapag-acquire ng 2 sales, ibig sabihin lang pala, dodoblehin ko lang to. 20,000 pesos. Okay? Now, magiging 2 yung sales ko, tama? Dahil dinoble ko yung 2,000 pesos, yung budget ko from 10,000 to 20,000 pesos. Ngayon, ang tanong mo naman sa sarili mo, ay sir, ayoko namang maglabas ng ganyang kalaki. Okay na ako dun sa 10,000 pesos. Walang problema. Okay, ibalik natin sa 10,000. Okay? Now, anong i-improve mo para mahabol mo yung sales mo? Taasan mo yung conversion rate mo. Okay, gagawin natin let's say 3%. Okay? Sa 3%, ibig sabihin nun, makakapag-close ka ng 12 dapat na sales. Okay, yun yung ibabagsak mo din dito sa number of sales para ma-cover mo yung number of anong tawag dito, number of sales na kailangan mo at tumaas po yung revenue po ninyo. Okay? So, ibig sabihin pala, by just simply, teka muna pala, yung conversion rate mo, dito po papasok yung kung gaano ka kagaling as a salesperson. Okay? Kasi itong conversion rate po na ito, lalo kung nasa real estate ka or financial advisor ka or car sales agent ka or auto loan ka man. Okay, yung conversion rate po na yon, nagmamatter po yun kung gaano po kayo kagaling mag-sales talk. Kung gaano nyo po na-convert yung 150 leads na nakausap po ninyo. Okay, yun po yung nagmamatter doon. Okay? So, ganun lang po siya intindihin.
Okay, kahit na hindi nyo po tingnan yung Ads Manager, tingnan nyo lang po ito, yung apat na metrics po na to. I'll make sure po na magpa-positive po kayo. Okay? Nasagot ko ba yung tanong mo, Ma'am Tay? Yes, sir. Okay. So if any Thank you po. clarification, you still have the floor, fire it away, but if not, we can move forward with other industry. Sige, sir. Wala naman so far. Thank Okay, you. magkakaroon kayo ng ano nito magkakaroon kayo ng copy nito doon sa dashboard po ninyo sa pang 5th days, yung pang 5 days. Okay? Nandoon po 'yan. Okay, sino pa ang gustong magpa-compute? Taas po ang kamay. Pwede kayo mag-unmute kung gusto nyo. Go ahead. Wala. Chat nyo ako sa ano. Ilan po ba dapat ang ROAS? Okay po ba yung 3x coach? Kapag nasa e-com kayo, dapat at least 3x ang ROAS mo. Para kahit papaano, kung hindi ka man break even, at least kahit papaano, meron ka pa rin kita. 3x pataas. Okay, sino pa ang gusto magpa-compute? Sino ba nasa e-com dito? Pops, ako car industry, 5,000 budget per month. O si Sir Leo. Okay. So, babaan natin yung budget mo dito, 5,000 per month. Tapos, auto loan ka, tama? Hindi, teka lang. Car industry, budget 5,000 may okay yan. Car sales. Agent. Okay. So, let's assume lang, Sir Leo, na ganun pa rin. Kung meron kang pumasok na 150 na leads, okay? Sa 5,000 na ginastos mo, okay? Kung meron kang 150 na leads na pumasok na nakausap mo, ibig sabihin nun, ang cost per lead mo is about 33.33. Okay? Kung meron kang conversion rate na let's say 2%, ilan ang let's say so 150 times 2%. So meron ka dapat mako-close na 3 dito. Okay, meron ka mako-close na 3. Pag messaging campaign ito para hindi kayo malito messaging. Ito kasi messaging. Ito kasi nasa taas is meron kang landing page or website. Okay? Now, kung meron kang at least 2% na conversion rate, makakapag-close ka dapat dyan ng 3 at least. Okay? Tapos ibabagsak mo dito 3, magkano yung commission mo doon, Sir Leo, na makukuha? Sa 3 na yun, kung sakasakali, yung average. 15,000. AOV 15,000, okay. 15,000. Okay. So, ibig sabihin nun, kung na-close mo yung 3 doon sa 150 na nag-inquire sa'yo, okay, makakapag-generate ka ng 45,000 revenue based po doon sa AOV na binigay po ninyo na 15,000. Okay? Siyam na beses bumalik sa'yo yung 5,000 mo. Okay? So, nasagot ko po yung tanong po ninyo, Sir Leo. Okay? Next po natin kung nasagot ko, Sir Leo, thumbs up ka lang dyan or okay. Okay? I-next po natin auto loan, okay. Motobox shop seller po. Si Ma'am Jeneline. Okay. Ma'am Jeneline, ano po ang average order value po ng products po ninyo? Pwede ka mag-unmute. Hello po. Apa. Bali tama ba yung, ginaya ko lang po yung una yung computation, inad ko yung lahat ng value ng item and then divide doon sa ilan yung quantity, tama po? Apo, halimbawa, So, total ko po is 3,100. 3,100 ang average order value mo. Sabihin natin 3,000 na lang. Sige po. Para walang butal, okay.
Sa 3,000 na average order value, ito na yung kumbaga, ano ba yung price point mo? Ano yung pinakamataas? Pinakamataas is 3.5. Pinakamababa, magkano? 2.5. Okay. So, sa average order value mo, 3,000, ipag na natin doon para at least nandoon tayo sa medyo pinaka mataas na. 3,000, ngayon, messaging ka po, no, ma'am? Tama? Again po, sorry. Messaging campaign po kayo? Yes po, Okay, messaging. messaging campaign. Ibig sabihin po, teka muna, magkano pala ang nauubos nyo na ads na nasa monthly basis? Monthly, nito lang ako nag-start February parang around 2,000, ganoon. Okay. So, di-ipeg natin sa 5,000 kasi yun talagang requirement ko pag sa testing, 5,000 talaga Sige kasi. po, sige. Okay, sa 5,000, ngayon, i-check mo yung CPM mo. Kung magkano yung binabayaran mo kay Facebook para ipakita yung ads mo sa 1,000 katao. Okay? Sa 1,000 katao na yon, kapag meron pumasok sa'yo, let's say, I don't know, 150 o mababa pa dyan or mas mataas pa dyan. Depende po kasi yon kung ilan po talaga yung pumapasok na messages sa inyo. Kayo po makaka-quantify niyon noon. Okay? Pineg ko lang na 150 para at least meron tayong ballpark figure na pinag-uusapan. Kasi hindi ko nakikita yung ads manager nyo eh. Correct? So, ano tawag dito? So, sa 150 tayo mag-uusap muna. Ngayon, ibig sabihin, ang cost to acquire mo ng leads is about 33.33 cost per lead. Assuming lang na ito yung scenario. Okay, ibig sabihin nun, kung ang conversion rate mo, meaning sa 150 na nakausap mo sa Messenger, 3 doon ang na-convert mo, ibabagsak mo yun dito 3. Okay, dahil meron kang average order value na 3,000, bumalik sa'yo 9,000 revenue. Okay, naglabas ka ng 5,000, most likely ang iyong return on ad spend is 2x. Okay? Ngayon, sabi mo, sir, paano ko kaya magiging 5x po ang return on ad spend ko? Simple lang. Gandahan mo yung ads mo. Paano mo gagandahan yung ads mo? Tataasan mo yung number of click-through mo para dumami yung messages mo. Okay, let's say assuming lang na dumami, naging 250 yung messages mo. Yung sa 250 na yon, 250, kung ang conversion rate mo pa rin doon is let's say 2%, okay? Merong bibili sa'yo na 5. Okay? Yun ang ibabagsak mo dito, 5. O, tingnan mo, by just improving the number of messages na pumasok na na-qualify ninyo, tataas ang ROAS mo. What if binabaan ko ngayon, tinaasan ko ngayon ang anong tawag dito? Tinaasan ko ngayon ang binabaan ko ngayon ang CPM. Okay? Bumaba yung CPM from 250 to 100 pesos. Okay? Kung meron kang landing page, okay, ang link clicks mo nun is about 500 link clicks. Okay? Obviously, yung messages mo naman, kapag maganda yung quality ng messages mo, tataas din ang number of messages mo. Let's say, naging 300 po ito. So, ibig sabihin nun, ang cost to acquire mo per lead is 16.67. Kung may gusto mo mag-convert ng ganong numbers based on the percentage ng number of inquiries. Ngayon, sa 300 po na yon, sa 2%, 300 inquiries times 2% is equal 6. Ayan. So, 6. Babagsak mo dito 6. Yon. Tataas ang revenue mo. Okay? Titingnan nyo guys, website yung nasa taas or landing page, tapos messaging naman yung nasa baba. Kasi hindi accurate yung yung click through niyo dahil wala ka namang sa messaging wala ka namang landing page view eh. Okay, so titingnan nyo kung ilan yung talagang total na pumasok, tapos pag na-identify nyo na okay, it cost me 16 pesos to acquire 6 customers. Then definitely dapat ang cost per lead po ninyo ay dapat wag lalagpas ng 16 pesos or sabihin mo na lang 15 pesos ang ideal cost per lead po ninyo. Nagets po yung analogy? Para mag-positive po kayo dito. Okay? Now, bibigyan ko kayo ng scenario guys, no? Tatanggalin ko to messaging. Let's assume na puro
landing page po ang ginagamit po natin. Okay? Tanggalin ko yan ha. Yung same scenario nung kay Ma'am Jeneline. Okay? Assuming lang na binabaan ko tong average order value ng 500 pesos. Tingnan niyo yung mangyayari. Bababa din ang ROAS ko. Kahit na ang number of sales ko ay mataas, pero dahil ang average order value ko bumaba, ibig sabihin po noon, bababa din ang ROAS ko. Okay? Kaya kung may binibenta kayo na tigti 300, 350 pesos, consider looking for a product that's at least 1,000 to 1,500 pesos ang amount. Para hindi kayo malulugi pagdating po dun sa return on ad spend. Nagets? Okay? Tingnan nyo, by just simply adjusting the CPM, may tanong doon nung pang third day yata, paano mo mapapaganda ang CPM mo? Ibig sabihin noon, para bumaba yung CPM mo, mag-reply ka ng mag-reply doon sa comment section para magbigay kay Facebook ng signal na yung ads mo ay compelling and engaging. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Jeneline. Kung meron ka pang follow-up question, it's your time to make a follow-up question. Meron? Wala? Ma'am Jeneline? Mukhang wala. Okay. Sige. Next natin si Ma'am Nika. Ako po coach, Ecom Beauty Products, 10K ad spent a day. And ang benta po ay a day ay di baba ng 30K. Teka. So, 10K a day. So, kung 10K a day yan, di 10,000 times 30. So, 300,000 a month. Tama ba Ma'am Nika? Pwede ka mag-unmute. Ilalagay ko dito 300,000 a month. Tama? Yes po, coach. Okay. Nasa ganun po. Okay. 30,000 lang pala to. 300, 1, 2, 3. Okay. 300,000 a month. Tapos ang industry mo ay Ecom Beauty Products. Okay. Beauty products, magkano average CPM mo ngayon para actual tayo? Nasa ads manager ka ba ngayon? Wala po, coach eh. May idea ka kung magkano yung CPM na binabayaran mo? Teka lang po, coach. Try ko lang. Hindi cost per message ha. Ang CPM na nag-uusapan natin, cost per mil, cost per 1,000 impressions. Para ano tayo, kumbaga real time 60 po ang nakalagay, coach. 60 cost per 1,000 impressions. Yung lahat na po ba yun? Yung average, yung nasa Opo. pinakadulong-dulo. Opo. Okay, 60. So yung CPM mo, malamang sa malamang, maganda yung engagement niyan. So CPM mo, 60. Tingnan mo nga yung impressions mo dyan. Anong date range niyan? February 1 to February 27 dapat February 1 to February 27. Dapat ang date range niyan. Ma'am Nika? Coach, 48 lang po pala. From February 1 to 27 po, yung CPM namin. 48 pesos ang cost per Opo. 1,000 impressions. Bumaba pa. Magkano nakikita mong total number of impressions dyan sa sa Ads Manager? Teka lang po, coach. Nasa 8 million po. 8 million. So, 8 po. okay. Palagay ko meron pang other factors kasi nandito nakikita ko 6 point something lang eh. But anyway, sabihin natin na 8 million impressions. Okay? 8 million impressions. Kasi hindi ko nakikita yung actual actual Ads Manager. Or nasa laptop ko ba ngayon? Tingnan natin. Wala. O cellphone lang gamit mo? Opo. Cellphone lang po. Chinecheck ko lang. Cellphone. Mahirap po kasi pag sa cellphone lang. So okay, let's assume na 6.2 yung sabi niya 8 million but ipakita ko sa 6.2. Ngayon sa 6.2 million 6.2 impressions, kung meron kang click through na 1%,
sa website mo or sa landing page mo, that will give you about 62,000 na link clicks. Okay? Sa 62,000 na link clicks, kapag ang average conversion rate mo is 1%, that will give you a total number of customers na 625. Magkano ang average order value mo, Ma'am Nika? Pinakamababa po namin, coach, is 549. Pinakamataas po namin ay 1,000. Ang middle po is 800. Di yun na ipasok natin dito, 800. Okay, 800 pesos. Para at least nasa mid-range po tayo ngayon. Okay, now, number sales, Ross. Ba't nagalaw to? Ba't hindi ito nagalaw? ROAS. Okay, revenue, 625. 625. Ayun. So, tiyan mo, ang ROAS mo lang is 2x. Kapag ka may pumasok sa'yo na 625 na total number of customers with an average order value na 800 pesos. Pansinin mo to, Ma'am Nika. By just adjusting the click-through rate. Let's say, for example, ang click-through rate na paganda mo from 1% to 5%. Boom, naging 3,125 ang total number of sales mo. 3,125. Ang ROAS mo will significantly increase from 2x to 8x by just improving the quality of your ads. Let's assume na ang conversion rate mo, ibig sabihin yung conversion rate ng website mo tumaas from 1% to 3%. Ayan. Naging 9,375 ang total number of customers na na-acquire mo. Yun din ang ibababa mo dito, 9,375. Naging 25x ang ROAS mo by just simply adjusting the click-through rate in the conversion rate. Okay, kasi yung CPM mo, ang ganda na ng CPM mo, 48 eh. Okay, ang CPM ko, parang ang last check ko, 75 eh. Okay, kung may ibababa pa yung CPM mo dyan, promise. Okay, kung tingnan mo to, ibababa ko pa yung CPM mo ha. From 48, gagawin kong 20 yan. Okay, 20. Ayun. It will significantly adjust the number of link clicks and also tataas din ang iyong conversion rate kung sa 3% ka. So magiging 22,500 po ang total customers acquired po ninyo. And it will significantly increase your return on ad spend. Nakuha? Kasi yung average order value mo, wala ka na magagawa doon eh. Dahil given na po yun eh. Hindi natin pwedeng i-increase to eh. Diba? Kung pwede ko mag-increase to hanggang 1,500 na lang. Dahil yun kamo yung ano eh, yung pinakamataas na price points mo eh. Diba? Kaya in-average natin ng 800. Wala na tayong magagawa dito. As is na to. Ang pwede mo na lang galawin dito, ibig sabihin, ang pwede mo na lang improve yung CPM mo, yung click-through rate mo, at saka yung conversion rate. Nakuha, Ma'am Nika? Yes po, coach. Bali, ano po yung mga tips para po kaya mapataas din namin yung CTR? Yung CTR. Sa CTR, ma'am, dapat meron kayong compelling ad. Maganda yung pagkakapresent nyo ng ad. Ano yung magandang offer po ninyo? Okay? Dalawa ang pwede mo kasing gawin dito eh. Pataasin mo yung click-through rate mo. Sa nakikita ko lang ha. Kasi itong CVR mo, hindi mo ganun ka-control eh. Wala kang 100% na control. Unlike sa mga nasa real estate kasi depende sa boka ng bibig nila eh, kung paano nila i-convert yung mga prospects po nila eh. Pero sa inyo kasi dahil e-com kayo, dapat fully optimize yung website nyo para mapataas yung conversion rate po ninyo from 1% to mas mataas. So, let's assume na 1% na lang talaga yung conversion rate ninyo sa Shopify ba yung gamit nyo? Ma'am Nika? Messaging lang din po kami. Tapos gumagamit po kami, coach, ng Pancake. Pancake. O ibig sabihin pala may control kayo sa sa conversion rate po ninyo. Dahil kapag nakakausap ninyo yung customer sa messages po ninyo, nandoon po yung magiging control ninyo kung paano nyo mapapataas itong conversion rate po ninyo. Okay? Kapag sa website po kasi, kapag website po ang gamit po ninyo, kailangan ng matinding optimization yung website po ninyo.
Okay? Pero kung pancake yan or kung mayroon kayong chatbot na ginagamit, kailangan yung total number of messages na pumapasok po sa inyo, dapat naku-convert nyo po yun into a paying customer. Kaya yung sequence po ng bot po ninyo is doon po magmamatter po yun. Kung gaano kaganda yung sequencing po ng bot po ninyo. Okay, so wag muna natin pakialaman yung CVR. Let's say for example, paano mo mapapataas ang average order value mo kasi alam mo namang fix na yung yung 800 pesos na average. Ay di mag-promo ka ngayon para tumaas yung average order value mo from 800 pesos to let's say naging 2,000 pesos na yan, average order value. Let's assume lang na ang click-through rate mo pa rin is 1%. Tapos ang CPM mo 48, balik natin sa 48. Ayan. So, kung may website ka, 625 na sales yun. Ayan. So, pwede mong ma-improve yung average order value mo by selling promo bundles, by giving away discounts. For every now and then, dapat meron kang promo para tumaas ang average order value mo. Kasi magkakaroon ng impact yun dun sa ROAS mo. Okay? Pero dahil nga hindi mo kontrolado yung average order value, on a daily basis, ganyan ka lang siya sa average order value. Okay? Ngayon, tanong mo, paano ma-improve yung ROAS ninyo? Then definitely mag-focus ka sa dalawa na to, yung CTR at CVR. Kasi yung CPM mo, maganda na eh. Kung may igaganda pa yan, so be it. Mas maganda kung may igaganda pa yan. Kung maging 20 pesos ang CPM mo, salute ako sa'yo. Saludo ako sa'yo pag naging 20 pesos yan. Okay? So, yan. Mag-focus ka dito sa dalawang to. Okay? And every now and then, mag-promo ka. Okay? Yes po. May follow-up. Nakabundle na rin naman po kami. So, improve Okay. ko na lang po siguro yung mga creatives po namin. Yes. And yung conversion rate mo. Bantayan nyo yun. Dapat meron kayong monthly Google Sheet katulad nito. Ilan yung number of leads na pumasok. Makikita mo naman yan sa sa number of results. Yung dito sa column na to. Ilan yung messages. Ito total mo yun. Tatara mo yun dito. Let's say for example, sige, bigyan mo ako ng random bigyan mo ako ng actual number of messages ngayon. From month to date, meaning February 1 to 27. Bigyan mo ako ng total messages na pumasok. Ilan ang total messages na pumasok? Para actual tayo. Sa ads manager ko rin po ba siya titignan? Yes, ilang messages ang pumasok? February 1 to 27. Nakadash lang po siya sa akin eh. Multiple, ano lang po yung nakalagay. Wala po siyang total. Wala siyang total. Mahirap pa kasi pag sa cellphone po yung tinitingnan eh. Kaya hindi ko ginalaw yung number of impressions ko kasi may dyan eh. Hindi, nakaano po ako ngayon yung sa iPad po. Sinek ko siya. Nakalagay po multiple conversion lang po. Sa result po ako titingin, di ba po? Hindi. Anong nangyari dyan sa campaign mo? Meron kang isang campaign na doon sa campaign mo sa loob ng ad set noon, merong magkaibang campaign. Yung isa siguro engagement, yung isa link clicks or whatever. So magmumultiple conversions ka talaga yan. But bibilangin mo doon, let's assume lang na may pumasok sa iyo na 500 na messages. Sa 500 na messages na yon, ilan ba yung bumili doon? Okay, dapat bibilangin mo yung kung ilan yung bumili doon para ma-compute mo kung ilan yung conversion rate mo. Halimbawa, ang bumili doon sa 500 messages na yon ay 50. Okay? Sa 50 ba na yon, ilan ang average, ang total total messages, total number of sales, meaning number of nang bumili sa inyo. Tapos total revenue, yun ilalagay mo dito. Total revenue. Tapos kung magkano yung total revenue, let's assume lang na I don't know, 250,000. Okay? Then
Tsaka mo lang makukompute yung return on ad spend mo, tsaka yung conversion rate mo ninyo. So let's say, kung 50 yung total sales, 50 divided by 500 messages, 500 times 100. So may 10% kayo na conversion rate. Okay? So ganoon din po, similar din po doon sa mga nagme-messaging campaign lang. Dapat alam po ninyo yung ilang messages yung pumasok, ilan yung bumili sa inyo, magkano yung binili po sa inyo. At dito lalagyan mo din dito ng column na total ad spend. Okay, kung nakamagkano ka dyan, kung let's say 10,000 pesos yung ad spend mo dyan, ang gagawin mo lang dyan, total revenue, okay, para makuha yung ROAS mo, total revenue divided by total ad spend. Para yung ROAS mo lalabas dito. Nakuha? Yon. Yes po, Coach. Sige. Next natin, sino pa magpapakonsulta? Yung may mga sakit sa kasuan? Joke lang guys. Pa-compute po, Coach, travel agency, Ma'am Angelica. Sige. Pareho lang po. Travel agency, lahat po ng nagme-messaging campaign, ganun lang din po yung computation. Magkano yung pumasok na leads? 5K budget. O yan, 5K budget. 5K budget. Magkano, may total, ano ka ba, Ma'am Angelica? Nakikita mo yung cost per 1,000 impressions mo kung magkano? Hindi, sir. Hindi po naka-open yung ads manager sa Pero usually, ilan po ang pumapasok sa inyo na messages? Roughly. May idea ka? Nasa 100 plus po. Sabihin natin 150. Yung kamukha kanina, 150 messages. May 150 messages. Ibig sabihin nun, ang cost per lead mo equals 5,000 divided by 150 messages. Let's say for example, o di ang cost per lead mo nun is 33.33. Okay, then mag-aano ka na ngayon kung ilan yung nagko-convert, ilan yung bumibili sa'yo out of 150 na nakausap mo sa messenger. Sa 150 ba, meron ba nag-convert na 5? Yun ang ilalagay mo dito, 5. Okay, then papalitan mo to ng 5. Average order value. Magkano ang average na sales mo makukuha per customer? Mga 2.5 po. Ayan, 2.5. Average order value. So, ibig sabihin po nun, ang revenue mo is 12.5. May bumalik, teka, ayan, 525, ayan. Ibig sabihin nun, bumalik sa'yo yung budget mo na 5,000, kung nakabenta ka ng 12,500 total revenue mo, then bumalik ng 3 beses sa'yo yung 5,000 mo. Okay, paano mo mapapaganda yung ROAS mo, yung return on ad spend mo? Obviously, gandahan mo yung ads mo para mas marami yung mag-message sa'yo. So, kung para mo 150 to 200 to 200 to 250. Ngayon, pag naka 250 messages ka, ilan dapat doon ang conversions mo? Ilan ang dapat bumili sa number of messages? Let's say from 5, naging 10. Ibabagsak mo dito, 10. And then, yun. By just simply improving your conversion rate, tumaas din ang return on ad spend mo na 5x from 2x or 3x. Sir, yung Okay. sa ad quality po, kailangan po namin, halimbawa, maganda yung mga ilalabas naming ads. Like mga Yeah. promos, ganun. Yes. Kailangan po, at itong problema kasi sa mga travel agency, ma'am, no, diretsahan po kasi meron akong niran po na travel agency din na kaibigan ko po kasi. Kaya actually hindi ako tumatanggap ng ad management dito sa local. I prefer po is one-on-one coaching. But sabi ko sa kanya, kung meron kang travel, kasi yung mga travel agency owners kasi madalas mag-travel, nakikita ko kung saan siya napupunta eh. Gumawa ka na ng video kung nandoon ka rin lang din naman sa, let's say Korea, nasa Japan ka, whatever, Taiwan, or basta any countries na pinupuntahan mo, gumawa ka na ng video doon. Tapos gawan mo na siya ng compelling reason or compelling ad na it will entice people to visit the place. Ang problema kasi, pupunta ng Canva. Ito madalas, promise, maraming guilty dito guys na travel agency.
Pupunta ng Canva, pupunta sa design, custom size. Sabihin niyo sa akin, ma'am, mali ako. Pag mali ako, pustahan tayo, ganun din yung ginagawa niyo. Pupunta kayo ng Canva, tapos travel, yun, pupunta na lang kunyari, ito. Tapos, explore Greece or Paris. Tapos, ito yung ilalagay nila, kunyari, di ba? Paris, ayan. Tapos, ito lang image. What if, nandoon ka na lang din lang naman sa Paris. Okay, binisita mo na yung Paris kasi usually yung mga travel agent or travel agency, meron silang mga freebies sa sa mga anong tawag dito? Partners nila from abroad, tama? Nakakapunta kayo dun eh. O di videoan nyo na yung lugar, tapos gawa kayo ng ad na all about Paris. Kahit na hindi nyo ipakita yung mukha nyo doon sa video, at least pinakita nyo yung lugar, ano yung makikita nila sa Paris. Para that would give them a compelling reason to click your ad or to message you sa page na, hey, parang gusto ko mag-Paris talaga kasi ang ganda ng place. Pero kung ipapakita nyo ganyan-ganyan lang, hindi tataas ang hindi tataas ang conversion rate po ninyo at hindi tataas ang number of messages ninyo. Ganun lang So, po siya mas kasimple. okay, sir, na video yung i-release namin. Yes. Make sure po na kung makapal talaga ang mukha ninyo, mag-vlog na rin kayo. Nandoon na lang din naman po kayo. Kung hindi po kayo yung kumbaga wala kayong lakas ng loob at kapal ng mukha na mag-vlog, may mga anak naman siguro kayo. Meron naman kayong pamangkin na mga Gen Z or mga millennials na mahilig po mag-vlog. Pag-vlogin nyo na po doon. Okay, and then gamitin nyo po yun as an ad kasi it will give you a compelling ad that will get people to click your ad. Okay, and then it will give you, you will be surprised the cost per message na pumapasok sa inyo, baka maging piso na lang yan. Dahil sa sobrang ganda nung, because you don't sell the destination, you sell the experience. Okay? If you have a travel agency, you always sell the outcome. Okay. Pag ginawa kayo ng ad, only for 499 Paris, only for 599 Greece. Anong ko doon? Anong compelling reason ko para mag-click doon sa ad na yon? Yes, 499, yes, 599. But kung ipapakita mo sa akin kung gaano kaganda yung Greece, kinuhanan mo ng video yung Santorini na yon, nandoon ka mismo sa spot na yon. Why not use it as an ad? 'Di ba? Kasi kung ako, ilang oras ang travel papuntang Greece. So parang kung ibebenta mo yung na yon, yung part na yon, kahit ako man, hindi ko bibili yun kasi mahaba yung oras, wala rin akong Pero kung nakita ko yung ganda ng view, 'di ba? Do you think hindi ko papanoorin yung video mo? 'Di ba? Ganun lang kasimple. Okay? And then it will definitely increase the number of leads na papasok and it will definitely increase the number of revenue na makukuha mo kasi nga marami ka nako-convert eh. Kaya ang reason guys, puro how lang, puro quotation lang ang nasa-send po ninyo kasi you don't give them a compelling reason bakit kami bibili sa'yo. Yun yung bottom line doon. Kaya yung conversion rate ninyo, madami kayong messages pero wala kayong nako-convert. Yun yung problema dahil hindi nagkakaroon ng compelling reason for them to buy. Okay? Yun, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Angelica. Yes po, sir. Sagot na sagot. Okay. So, yun. Hopefully, na kayo, ma'am, ha? Vlog na kayo ngayon. Ako, nung nag-start ako, guys, nailabas yung mukha ko sa social media. Cringe din ako. Nung nakikita ko yung sarili ko, sabi ko, ang pangit ko pala. ang pangit ko magsalita, ang pangit ko. Until such time na napapractice ako na napapractice. And then, huwag kayong mag-expect na yung unang video nyo ay papatok. Okay? Make sure na gumagawa ng videos until such time na magkaroon kayo ng winning videos and then you amplify it as an ad para makapag-create kayo ng mas maraming conversions. Ganun lang kasimple, guys. E-com messaging po ang gamit ko, Sir Joseph. Parehas lang po kayo ni
Sino tong kanina? Si Ma'am Nika. Okay, kung paano ko kinumpute kay Ma'am Nika, ganun lang po. Pops, question, yung 1 to 2% conversion rate ba na yan is guaranteed or by chance pa rin yan? Hindi po, hindi po guaranteed yan. Yung 1 to 2% po na yan, yan po yung ideal conversion rate, Sir Leo. Ideal. Meaning, yung sa yung ad quality, ideal click-through rate. Okay, ibig sabihin, ideal CTR. Pag sinabi kong ideal, dapat. Okay, dapat nasa between 1 to 2% ka para maganda yung response sa'yo ng ads mo. And then, ang conversion rate mo dapat is around 1 to 2%. Paano mo makukompute yung conversion rate mo? Number of sales na pumasok divided by number of messages. That's your conversion rate. Okay? So, hindi po siya guaranteed. Ikaw ang magtatrabaho po niyan. Okay? Ikaw ang makakapag-determine yan kung ano ba yung conversion rate mo. Okay? Yon, can I ask for this Excel file? Yes, meron po kayo sa 5-day challenge po na dashboard po ninyo. Pag pumunta po kayo dito, digitalomi.net. Okay. Online courses. View. And then click nyo yung drop down. It may take a while. Sometimes kailangan mo i-click ng twice bago mag-click yung drop down. And then click nyo yung the ultimate Facebook ads calculator. Okay? Makikita nyo po if you are using desktop, itong violet na to or blue. I'm not sure kung colorblind ako eh. I-click nyo lang to and then mapupunta kayo sa calculator. Okay? Now, pag dinownload nyo yung sheet, hindi po yan yung ano tawag dito? Yung auto-compute po mawawala. Okay, kaya nilagay ko po doon sa column, sa e-column yung formula. Para po, ito, yung e-column formula. Paano nyo gagawin? Ito lang. B1 divided by B4 times C4. Okay, and then ganun din po dito. B8 times D4. Okay, itong messages, buburahin ko to para hindi kayo malito. Ay, hindi ko yung mabubura kasi nasa ibang sheet ako. So, buburahin ko to kasi hypothetical figure lang po itong nilagay natin kasi wala tayong actual eh. Ang mabilis lang i-compute kasi pag may landing page ka or may website ka. Okay? So, ngayon pag na-calculate mo na kung magkano yung willing kang ibayad sa bawat leads na pumapasok, yun yung magiging ideal cost per lead mo. Okay? So, doon ka magbe-base para ma-compute mo kung magkano yung conversion rate mo. Okay? Kasi I'm always applying kasi the law of average in sales wherein the more attempts na ginagawa natin is tumataas lalo ang chance natin bumenta. So, by chance pa rin tayo, right? Yung 1 to 2% still naka-base pa rin yan sa campaign objective ko, sa ads ko, sa promo ko, sa sipag ko magsagot. Yes, exactly. Sir Leo, or yan talaga ang pinaka-proven and tested results na 1 to 2% kahit anong industry. Kahit anong industry po, Sir Leo, dapat at least 1 to 2%. If you can beat the 1 to 2% conversion rates, di much better. Kasi tataas yung average ROAS mo, yung return on ad spend. Okay? So, kailangan ano tawag dito? Mataas sa mahigitan mo yung 1 to 2% na CVR. Kasi yun yung magdi-determine kung magkano yung magiging return on ad spend mo. Nakuha? Explain ko lang why I'm asking this question, Pops. Kasi itong FB Metrics topic mo na curious ako why I joined your course. Kasi palagi akong nakabase sa law of average in sale, parang nadoble lang. Kaya kahit basura mga applications ko or inquiries, sinasikaso ko pa rin kasi nga pinapataas ko yung number of applications ko para tumaas niya ang chance kong bumenta. That is why sa ads ko, nakabase ako sa lower cost per message like 10 pesos per inquiry. But here sa FB Metrics mo, you're showing us na mag-base kami sa palagi sa metrics kahit na mataas yung cost per messaging, basta yung CTR is nasa 1 to 2%, then it will give at Sir Leo, ganito. Stop ko muna, mag-usap muna tayo ng mata sa mata.
Ito lang kunin mo tong analogy ko Sir Leo. I don't care if bumagbayad, 'di ba? Sabi mo kasi 10 pesos ang cost per message mo, tama? Na parang pinipeg mo na at least 10 pesos. Okay. Kung ako, wala akong pakialam kahit na 100 pesos per message ang binabayad ko sa cost per message or cost per result kay Facebook. Hindi ko siya iindahin, hindi ko siya iintindihin kung yung leads na pumapasok ay quality leads. Meaning, sa 100 nakausap ko, 20 doon ang nag-convert, wala akong pakialam kahit ang cost per message ko is 100 piso. Nagets mo yung point? Hindi nagmamatter kung mura yung cost per lead mo. Okay? Kasi baliwala yun, walang kwenta yun kung kahit piso pa yung cost per lead mo or yung cost per message mo, kahit na 25 cents pa yung cost per message mo, kung wala kang nako-convert, baliwala yun. Mas gugustuhin ko pa yung 100 pesos per lead, pero ang quality ng leads na pumapasok is solid. Ilalaban ko yung 100 pesos na yun as compared doon sa 10 pesos. Nakuha mo yung analogy. Hindi ito paramihan ng messages, Sir Leo. Paramihan ito ng qualified leads. Okay, same thing with e-com, same thing with real estate, same thing lahat ng industry. Padamihan to ng conversions, padamihan ito ng quality leads na pumapasok. Kasi I guarantee you, kahit na 10 cents pa yung cost per message mo, kung puro basura yung pumapasok at hindi mo nako-qualify, ilalaban ko yung 500 pesos per lead sa'yo. Ganun lang siya kasimple i-analyze yung mathematics po ng Facebook. Okay? So hopefully guys, nakuha niyo yung analogy ko na huwag kayong mag-base na, ay, ang ganda ng cost per lead natin yung guys parang winner ngayon Hindi. Magkano yung nako-convert natin? Ilan ang nako-convert natin? Number of messages na pumasok, ilan yung bumili? At magkano yung bumili? Magkano yung average order value? Magkano yung nakuha nating return on ad spend? Kasi kung hindi ka nag-meet doon sa numbers na yon, baliwala yung effort mo. Okay? So malinaw po tayo doon. Huwag kayong mag-celebrate early na ang ganda ng pasok ng conversation sa inyo. Hindi po nagmamatter po doon. Okay, bottom line po 'yon. Okay? Hopefully naliwanagan po lahat ng nandito na get the most out of your ad spend. Hindi yung natuwa kayo lang dahil ang dami yung messages na pumapasok. Hindi po nagmamatter 'yon. Okay? Kasi bottom line, at the end of the day, numbers speaks about what you are doing inside the ads manager. Kung hindi kayo profitable, basura yon lahat ng ginagawa nyo. May mali kayo sa ginagawa nyo kung hindi kayo profitable. Okay? Kaya nga pinapakita ko sa inyo to para at least meron kayong guide ano yung kontrolado ninyo. Okay? Ano yung kontrolado nyo at ano yung hindi. Kasi kung yung average order value, fixed na yung average order value nyo. Kasi yung price points nyo yan Yung average order value, it speaks about your price points. Okay? Kung fixed yan, nasa e-com kayo, hindi nagagalaw yan. Gagalaw lang yan, tataas lang yung average order value mo kapag nag-bundle promo kayo. Okay? Ang kontrolado nyo, paano gumanda yung ads, paano gumanda yung conversion rate. Kung ang CPM nyo 48, kung mapapagagawin nyo ng 20 pesos yan, 10 piso, ipapakita ko sa inyo guys kung magkano yung CPM na binabayaran ko. Ito hindi sa pagmamayabang pero niyayabangan ko na kayo para at least makita nyo na mayabang talaga. Joke lang. Hindi, totohanan lang po tayo guys. Okay? Ang binabayaran ko na CPM is piso. Last time I checked 2 weeks ago, piso yata, 1.76 CPM. Wait lang i-pull out ko lang yung data para makita nyo. Ito yung tinuturo ko sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? Ito. Wait lang. Ito. Although makikita nyo dito guys, daily unique reach to. Okay? Makikita nyo one purchase lang yung nandito. Ang cost per purchase ko is 5,000
350. Mataas. I don't care kung mataas yung cost per purchase kasi I'm optimizing for daily unique reach. Okay? Kasi meron na akong ad set na winning. Nag-optimize lang ako ng daily unique reach. Magkano binabayaran ko per day? 200 pesos per day. Magkano ang ilan ang impressions ko na na-reach from February 1 to February 27? 2,709,275. Magkano ang cost per 1,000 impressions ko? 1 peso and 97 cents. Ganda, no? Pero, pag tinignan mo yung cost per, yung purchase ko, ang taas, no? Pag tinignan mo yung ROAS ko, wala, negative yung ROAS ko dyan. Hindi ko pinapakita yung ROAS, ay yung buong campaign, but negative yan, for sure. Pero hindi kasi yun ang binibili ko. 0.09 ang ROAS ko, pero hindi kasi ROAS ang hinahabol ko dito. Ang hinahabol ko, ipakita ko ng mas maraming tao yung ads ko. Regardless kung mag-click sila or hindi. Kasi meron tayong tinatawag na click-through. Ito yon yung click-through rate at view-through. Ito yung hinahabol ko, yung view-through. Kaya yung impressions ko, I'm paying 1 peso and 97 cents para maipakita sa ganong karaming tao, 2.7 million na katao na impressions. Nakuha? So, nandoon yun sa 100 peso Facebook strategy. Okay? Then, mag-overtime na tayo, 8:30 na. So, but I'll try to answer a couple of questions pa. Sino pa dito? Robin Maurice. Coach, para mapataas ang CTR kahit old campaign na palitan lang ng gandahan lang ng ad, then continue lang ang old campaign without changing mga target. So Robin, yes, i-keep mo yung old ad mo. Okay, and then i-duplicate mo yung ad na yon and then create another variation of that ad. Pwedeng magpalit ka ng ad copy, pwedeng magpalit ka ng headline, and then gandahan mo pa yung ad na existing mo na winning ad mo na yon. Okay, para mas mapataas mo yung CTR. Para may comparison ka, ano mas maganda, yung lumang ad o yung bagong ad. And then you keep the one that is really working. Okay? Coach, applicable ba yung 100 peso budget strategy sa messaging campaign? If yes, paano kumpitin yung CAC? And saan po banda mapapanood yung course? If pwede ipakita kung hindi, hanapin ko na lang. Maraming salamat. Sir Joseph, paano mo makukompute yung CAC? Ito po yan. By the way, unahin ko, saan mo makikita yung course? Nandito po. Meron na pala tayo binuksan kanina. Punta ka ng online courses. Tapos ito po siya. 100 pesos Facebook ad strategy. Ang next na live training po namin dito is by March 2, 7:30 PM. Live po yon. Okay, may mga recordings na po dyan. Ma-access nyo rin po yung recordings po niyan. Okay, now paano mo computein yung CAC? Simply by just computing anong tawag dito? The amount spent at kung ilan po yung nag-convert po sa inyo. Let's say for example, balik natin sa real estate kunyari. Okay. Real estate, tapos let's say may nag-convert na isa. Okay. May nag-convert na isa, tapos 150,000 yung ano niya, di ba? Yung commission rate or yung commission based. Ngayon, paano mo mako-compute yung CAC mo, yung customer acquisition cost? Ibig sabihin po, it cost you 5,000 pesos to acquire one customer. So definitely, ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos. Yun yung cost to acquire mo ng isang customer. Okay? Now, let's say assuming lang nakakuha ka ng tatlong benta sa 5,000, then ang cost to acquire mo is 5,000 divided by 3. Ang cost to acquire mo is 1,666 pesos. Meaning, for every 1,666 na nilalabas mo
nakakapag-acquire ka ng ng isang benta, ng isang sales. Kung isang sales lang ang nabenta mo, then definitely ang cost to acquire mo is 5,000 pesos. Okay? If you don't know how to calculate, nandito po yung mga metrics po. CPM, amount spent divided by total number of impressions times 1,000 times 1,000. CTR, link clicks, number of link clicks divided by number of impressions times 100%. 100%. CPC, okay lang yan. CPR or CPA, amount spent divided by number of results. Okay, yan yung cost per lead mo. Okay, yun yung cost per lead mo. Magkano yung cost per lead mo? Kaya nga, dinivide ko, kung 5,000 yung nilabas mo, ilan yung pumasok na messages, i-divide mo yun doon sa number of messages. Kunyari, 10,000 ang nilabas mo, pumasok na messages 500, then definitely ang CPL mo is 10,000 divided by 500, then ang CPL mo is 20 pesos. That's your cost per lead. Okay, then sa 500 messages, ilan yung nabenta mo? 50. 50 divided by 500, yun yung CVR mo. Okay? And then, total revenue based doon sa 500 na bumili sa'yo, total revenue divided by total ad spend, tsaka lalabas yung return on ad spend mo. Ito lang din yun. Pareho lang yan. Okay? Delete ko to. So, ito lang yun. Sundan nyo lang to. Ang kontrolado nyo lang ito, CVR and CTR. Yung CPM, yes, pwede nyo makontrol yan dahil pwede nyo mapababa yung CPM niyo. Nakuha? Sino pa dito? Thank you, Paps. Sobrang ganda ng tutunan ko. Okay. Thank you. May iba lang ako. I-discuss nyo po ba kung paano gawin sa mga dark post? Thank you po. Sa ano po yan? Sa anong tawag dito? Sa senior specialist. Okay? Yung dark post po, ma'am, is actually pinakita ko na nung third day, Ma'am Abigail. Pinakita ko na third day, i-duplicate mo lang yung ad. Duplicate mo lang yung ad tapos switch mo doon sa yung post mo sa page mo para yung regular post mo magagamit mo as an ad. Okay, balikan mo yung third day natin. Si Mama Cheng, paano po yung 100 peso kung paano po yung 100 pesos kung minimum po 200? Ano yung 200? Yung total ad spend mo daily? Pwede naman. Kung ito 200 mo, pwede naman. Okay, walang problema doon sa daily budget mo. So kung 200 daily times 7 days, ano yun, 1/4 yun per week. Last na sir, sana maabutan pa. Which is better sir? Gawa po ba muna ako ng landing page para sa product ko para mabenta or mag-website na agad ako? Base po sa experience nyo, e-com po industry. Kung madami kang product, Sir Joseph, optimize, go for Shopify kasi multiple products po yun. Pero kung isa lang ang product mo, tapos e-com ka, landing page ka lang. Okay, landing page ka, and ito yung tinuturo ko dun sa 100 pesos, kasama na yung landing page creation doon, using the Funnelfy. Okay? Pero kung ang dami mong products, ang dami mong multiple products ka, mag-landing page ka na lang. Sorry, pag multiple products ka, mag-Shopify ka. Pero kung ang product mo is 1 or 2 lang, 4 pwede pa eh. Kung 4 products, landing page ka. Pero pag 20 yung products mo, 50 yung products mo, tapos may mga variation, diba? Small, medium, large, ay mag-Shopify ka. Okay? Ma'am Abigail, hi coach, may iba lang po. I-discuss nyo. Ito na, nagawa ko na. Ask ko po ulit, Telegram link. Salamat. Okay, so kung wala ka pang Telegram, ito po, send ko po sa iyo dito. Ito po yung Telegram link, Sir Angelo, Angelo. Ito po, kung hindi po gumana yung nasa taas na link, try nyo po yung nasa baba. Make sure po nasa mobile nyo po yung i-click dyan sa link kasi pag PC po hindi gagana yan.
Ano pa ba? Coach, nagtry ako ng budget na 100 per day pero nag-error siya. Ang nakalagay po is budget at least 153 pesos. Meaning po ba nung kailangan na bakit siya nag-error? Baka mali yung ano mo, yung baka naka-USD ka. Okay, baka naka-USD ka ano, Ma'am Abigail, yung currency mo. So bale, ang need namin improve is mga sales agent, yung taga-close deal. Yes, Ma'am Nika. Isa yon, hindi yon yung absolute na ano na fix, absolute fix. Isa yon, ibig sabihin, kung tinatawagan ninyo yung mga customers, kung hindi nyo tinatawagan yung mga customers, tawagan ninyo. Okay, isa yon sa pagpapa-increase ng average order value ninyo o yung conversion rate po ninyo. Okay, matrabaho pero worth it yon. Coach, saan po ba pwede gumamit ng automation sa messages? Sa next course po ba or sa scientist? Kapag nag-enroll ka po kasi sa digital scientist course, inuobliga ko po lahat ng estudyante ko doon na mag-landing page. Kung naka-messenger ka pa ngayon, keep it, but dapat meron ka ding landing page. Kasi paano mo matetest yung quality ng leads mo or yung quality ng user, ng customers mo, landing page versus messages. So, kung mag-upgrade ka sa digital scientist, Ken, i-require kita na gumawa ng landing page. And then kasama po yun sa ano natin, sa course outline. Okay, can we ask for the Telegram link? Naibigay ko na po, Ma'am Rochelle. Nandyan po sa GC. Coach, tama po ba ang understanding ko sa CPM? Kapag mas mababa ang CPM, meaning mas malawak ang ma-reach ng ads ko since maliit lang ang consume per impressions. Yes. Kaya nakita mo doon, kahit na wala ako masyadong benta doon, isa lang yung benta na lumabas, hinahabol ko yung CPM. Nagbabayad ako ng CPM, 200 pesos per day, nag-aalat ako ng 200 pesos per day for CPM. Kasi gusto ko mas maraming makakita sa ads ko kahit na hindi sila mag-convert. Dahil makikita ko later on, mag-convert yun. Dahil nakita nila yung ads ko. Okay, what GC? Ito po Ma'am Richelle. Ito po yung Telegram link. Kapag hindi nag-work yung link sa taas, click nyo po yung link sa baba. Nandyan po sa chat box. Okay? Yun, medyo madami-dami na akong sagot. And Kent, may gusto kami try po kasi na auto-reply sa mga comment, third-party tool po o ibang tool. Pwede naman, Sir Kent, wala namang problema doon. Hindi ka naman pinagbabawalan sa maggumamit ng tool. Kasi tool nyo lang po yan. Ibig sabihin, pampagaan lang po ng buhay ninyo. Pero hindi po yan yung magpapataas ng conversion rate po ninyo. Nasa sa inyo po yun kung paano nyo papataasin yung conversion rate. Nasa sa inyo kung paano nyo gagandahan yung ads ninyo. Okay, yung mga tool na yan, katuwang lang po natin yan para mapagaan ang buhay natin. Okay? Na-discuss na po ba ang technique nyo on how to focus on CPM like nung pinakita nyo kanina? Mapapaganda mo yung CPM mo, Sir Nico Santos, by replying to the comment section ng ads po ninyo. Okay? Kasi it gives Facebook a signal na this ad is really engaging. Yun po kasi yung gusto ni Facebook eh. Traffic ba yan, Coach? Hindi po, Alveo Michael. Purchase po yun, website purchase. Pero sinwitch ko siya into daily unique reach. Okay? Telegram na ibigay ko na. Okay? So, that ends our 5-day challenge. And before we go, guys, pakita ko muna sa inyo. Meron ako papakita sa inyo. And hopefully, I was able to give you tons of value today. And magamit nyo po yung Facebook Ads Calculator na binigay ko po sa inyo para po sa mga business ninyo. At hindi po kayo mag-negative sa ROAS na yung tipong hindi nyo alam kung ano yung ginagawa ninyo na increase ko ba yung budget or hindi. Okay. Now, I'll be sharing you guys my screen. Okay. Pakita ko lang po sa inyo guys kung magkano po yung sinisingil ko per hour sa mga client ko abroad. Okay, clients ko abroad. Ginacharge ko po sila ng $50 per hour. Meaning,
$50 times, magkano ba ngayon? 55, 56, sa 55 na lang. 2,750 po ang charge ko sa kanila per hour. Ngayon, sa 5-day challenge po, guys, is nag-spend ako sa inyo ng at least 1 hour per day. Okay? Meaning kung i-charge ko kayo ng 1 hour per day times 5 days, dapat 13,000 ang charge ko sa inyo bawat isa sa inyo. Ngayon yung 500, yung 499 po ba na guys na binayaran nyo, sulit ba yon dito sa 5-day Facebook Ads Challenge? May mga natutunan ba kayo? Kasi kung hindi ko na itutuloy itong 5-day challenge na to. Okay? Ha? Sulit naman daw, sabi ni Sir Kent. Maraming salamat po, Sir Kent. Okay? Yun lang guys, kung ito si Ma'am Rona May. Coach, sa 3499, 100 pesos Facebook Ads, lifetime po ba natin ma-access yung dashboard? Yes po. Lahat po ng courses na, lahat po ng recordings, lifetime access po ninyo makikita po yon sa inyong dashboard. Okay? So, yung mga interested po guys doon sa 100 pesos Facebook Ads strategy, meron po tayong live training by March 2, 7:30 PM. Itong 499 po pala coach, lifetime din po. Yes, Dwayne Martires. Okay, lifetime nyo rin po ma-access po yung dashboard po ninyo. Okay? So maraming salamat po guys. I hope marami kayong natutunan in the past 5 days and sana ma-apply nyo po yung inyong mga natutunan dito sa Academy. Maraming salamat and i-upload ko yung recording na to doon sa day 5 and magkakaroon din po kayo ng anong tawag dito ng access po doon sa Google Sheet. Thank you so much and see you around guys. Message nyo lang ako sa Telegram kasi okay, thank you and message nyo lang ako sa Telegram, meron naman kayong support, voice message and text message. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.